Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Sibing pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo, makatotohanan. Ito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe, magandang gabi po. Ben Paipon here, welcoming you now to join us dito po sa Your Honor, please. Sa Broad Streamcast Communicators, 8 o'clock hanggang alas 10 ng gabi. Every night po. Lunes hanggang Biyernes. Ha? Magkakasama po tayo sa ating natatanging programa, Your Honor, please. Ha? Ito po sa platform po natin, Broad Streamcast Communicators. Una sa lahat, mukhang totohanan na ito mga kabayan.
our government is now doing the roadmap para sa new normal po para sa mga Pilipino. Already, ang National Capital Region and most parts of the country ay low risk na sa COVID cases. Only about 5 provinces and regions are under moderate risk. Ibig sabihin po nito, nakaalpas na ho tayo. Medyo nahakpangan po natin ang talagang mahirap na bahagi ng pandemya. Ang pakiusap na lamang po ng ating mga kinaukulan, bago tayo talaga magpabaya at mag-ingat pa rin ho tayo. Because it's not yet over till it's over. Ika nga. Oh? So, ang gusto lamang po sana mangyari ng ating pamahalaan, ipagpatuloy po natin yung pag-iingat. Oh? Pasasaban yan at makakapagtrabaho tayo muli. Makakakain po tayo ng hindi lamang po 3 beses sa isang araw, baka mas marami pa. Oh? Kasi may merienda pa in between. Oh? Darating po tayo dyan, mga kabayan. Kanya konting sakripisyo na lamang po. The government is trying its best na po na ihanda na po yung tinatawag na new normal for every Filipino at makiisa na lamang po tayo. Kung meron pa hong mga hindi pa nakapagpabakuna, ay isagawa na ho natin. Wag lang tayo magmatigas ng ulo. Hindi po madali ang pakikipaglaban, pakikipag-away sa hindi po natin nakikita. At yan po ang virus. Okay? So, ang tanging sandata po natin laban dito sa virus, ito po yung ating tinatawag na pagpapabakuna. Okay? So, let's take it para tuloy-tuloy na po ang ating new normal. Oh? By March 1st, sabi ho nila, baka handa na po yung roadmap for the new normalcy. And, siguro by then, tuloy-tuloy na po tayo. Wala na pong pandemic dito sa bansang Pilipinas. No more pandemic, no more endemic. No? Hindi nga natin magamit po yung endemic. Ayaw po nilang gamitin ang endemic. So that's a good news mga kabayan. Magandang balita po para sa ating lahat ito. As we have said earlier, mag-ingat-ingat lamang po tayo para hindi tayo malulusutan. No? Para hindi tayo malulusutan. Meron po tayong pag-uusapan ho mamaya. Pag-uusapan ho natin ang may kaugnayan sa isang pangyayari dito sa Pilipinas ho, kung kailan nabangkrap po ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Naniniwala po ba kayo? Na-bankrupt po ang Central Bank of the Philippines. Oh. Mamaya po, pag-uusapan doon natin yan, we have the facts. At then, para malaman nun ninyo, anong sinasabi ho nila na golden age sa martial law dito sa Pilipinas? No, mga kababayan. Makinig po kayo mamaya pagkat ilalahado namin sa inyo ano ang nangyari po nung nabankrupt po ang Bangko Sentral. Bakit po nabankrupt? Ako, Panginoon ko po, pagka malaman po ninyo ang istorya niya, nakakatakot po talaga. Huh? Kasi sinasabi po ng mga taga-suporta ho ng mga Marcoses. Pasensya na po ha. You have to spill this over eh. Kaya kailangan malaman po ng taong bayan ang katotohanan. Na yung martial law na yan, naging salute po sa ating bansang Pilipinas. Actually po, ang sabi po ng mga economic managers, yung mga panahon na merong martial law dito, sa halip na tayo po ang mag-number 1 sa buong Asia, tayo po ang naging kulelat. Tumaas po ang grado ng Singapore, tumaas po ang grado ng Taiwan, tumaas po ang grado ng Thailand, and so it's only the Philippines who was left behind. That is the reality. That's the reality. And then mamaya ko, ikukwento ko sa inyo, ano ang nangyari
bakit po ang Bangko Sentral or Central Bank of the Philippines was bankrupted, no? Past tense ho yan. Bankrupted ho ang Central Bank ng Pilipinas. Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan po yung mamaya. Ho. Ihanda po ninyo ang mga comments po ninyo. And kung pwede lamang po sana ay umpisa na po ninyo mag-like and share and follow ng ating platform po, yung ating page, para mapakinabangan din po ng iba, yung ating platform. I-like, share, and follow. And thank you very much sa lahat po ng mga nag-share na, nagpa-follow dito sa ating page. This is your program. Ito po ay programa po natin lahat. Hindi ko po programa lamang ito. Okay? Ngayon, meron lamang po ilang mga maliliit na bagay o mga balita pa rin na gusto kong tapusin muna bago tayo dumako doon po sa mga highlights po ng ating programa ho ngayon. Ito po yung pag-uusapan natin in detail. Okay? First, the COMELEC today is run by 4 commissioners. 4 na commissioners na lamang po. Dapat 7 silang lahat. Pero ang nangyari po, 3 sa mga commissioners po ang nag-retire. And these 3 people have no replacements yet. Pero maraming trabaho ngayon sa COMELEC sapagkat ito mga disqualification cases labang kay Mr. BBM ay nandyan na po sa end bank ng COMELEC. May tanong ho dito na hindi ko pa rin masasagot. At itatanong din po natin, 4 ang commissioners in active duty. Okay? They will be running the COMELEC and bank. Sila po ang mamamahala po dyan. 4 po sila. 4 na commissioners. Tanong ho dito, ano ang gagamitin nilang majority rule dito? For 7 commissioners, that means 3 plus 1. Diba? Pero 4 lamang po ang active duty. So ano po ang majority po dito? 3 plus 1 pa rin? Or pagka 3 plus 1 and only 4 commissioners are in active duty at nagtratrabaho, edi dapat unanimous ang kanilang desisyon. Kung may salungat, wala. Okay na kailangan dito. 3 plus 1 to have a majority. Pero 4 lamang po sila ngayon na magbabalitaktakan so that ano po ang majority po dito? 2 plus 1? Kasi 4 lang po sila eh. Di ba? 2 plus 1. 3. Well, anyway, napapag-usapan lamang mo natin ito sapagkat despite the urgency of the matter, the President has not yet made any move to replace ito mga commissioners po ng COMELEC. Dapat napagandaan na ito because nandyan na ang election eh. Pero bakit nade-delay? Parang yung decision ng Division 1 pinagpaliban hanggang sa mawala po yung isang commissioner nag-retire. Doon lamang po inilabas. Pagkatapos kung ano-ano mga dahilan ang nadinig natin na hindi naman po kapanipaniwala. Incidentally mga kabayan, nagpa-press conference daw po itong si Amy Ferolino, yung ponente ng Division 1, nagsagawa po ng desisyon for Division 1. Nagpa-press conference daw po siya kanina. I don't know. Pero gusto niya sigurong yung justify her decision sapagkat umani po ng katakot-takot na batikos ito hanggang sa napagsabihan po siya ni former BIR Commissioner Kim Henares
Subukan niyang hindi mag-file ng, ng, uh, ng income tax return po niya. Tingnan nun natin kung not morally wrong or not necessarily wrong ang hindi mag-file ng income tax return. Makikita niya. Sabi ni Kim Henares. In other words, hindi siguro matanggap ni Ferrellino na tampulan po siya ng patikuso. Kanya nagpa-press conference. At she is trying to justify her decision. At ang sabi po niya, ito po ang kanyang sinabi sa kanyang press conference. Sandali lang, ha? At titignan ko po yung aking kodigo. Ito po ang sinabi po ni Ms. Ferrellino po. Ivy Ferrellino, commissioner po ng COMELEC, Commission on Election. Whatever the results may be, simula po ni Ferrellino, it is not dependent on a few people. Yung decision niya, hindi raw po dependent on a few people. We have the machines. Ay, pumunta na po siya sa mga makina ko, mga kababayan. We have the machines which remain impartial. Sinasabi po niya, ang mga makina ko, impartial. Which remain impartial. And we have people on the ground who knows their job and who will continue doing their job without bias. Dalawang bagay ho ito, mga kababayan, ang nakikita ko dito sa statement ni Ferrellino sa press conference na kanyang ipinatawag. We have the machines and we have the people doing their job. First, doing their job. She was excluding herself from the people doing their job. Hindi po siya kasali ho dyan, mga kababayan. Hindi siya kasali. Kasi hindi niya ini-include ang kanyang sarili. We have people doing their job, sabi po niya. Sana sinabi, we are still here trying to do our job the best way we can. Dapat to ganun. Siguro. Ha? Pero I cannot put words into her mouth. Huh? Pero ang sinasabi po niya, may mga tao pa tayo dyan. Wag na ho kami. That is why she's trying to So she's trying to tell us na tama ho yung kanyang ginagawa sapagkat, ayan, may mga tao pang gumagawa, walang bias. Pero siya may bias. Pero ito po, mas grabe po ito. Para sa akin, mas grabe ito. Sabi po niya, it is not dependent on a few people. Yung result ng election, it is not dependent on a few people. We have the machines. Wow, talaga naman. We have the machines which remain impartial. Impartial daw po yung makina. Parang sinasabi niya, let the machines do it. Pero sino po mamamahala sa mga makina ho? Ano yung sabi po nila sa computer ho? Garbage in, garbage out. Kung ano yung pinasok mo sa makina, yun din ang lalabas. Kung anong ginawa mo sa makina, yun ang lalabas eh. So from the very beginning, there's already bias mga kababayan. Kung yung mga taong sinasabi doing their job well, ay hindi po gumagawa ng totoong trabaho po nila. Why leave it to the machines? Dapat to tao, kanya nga inilagay kayo dyan eh. Tao po ang mamamahala sa mga makina. It is not the machine that should be blamed for anything po. I-blame po ba natin ang makina? Kapag kami aberya ang result ng election? Hindi po eh. Tao pa rin ho. Kanya Mrs. Ferrellino, Amy Ferrellino, sa halip na tumahimik na lamang po sana kayo, Commissioner, dinagdagan pa po ninyo ang agam-agam ng taong bayan na ang COMELEC po ay bayaran na. Yan ang pakiramdam po ng tao. I'm not saying na binabayaran ho kayo dyan. Hindi po. Binabayaran po kayo sa sweldo ninyo. Di ba? Okay? Binabayaran po kayo sa sweldo.
But aside from your sweldo, meron pa bang iba? Hindi ko na po alam po yun. Hindi na nga po na-imbestigan sino pa po yung senador daw po na nakikialam sa COMELEC. Ganito po yung mangyayari ho eh. Kapag hindi po kontrolado ng COMELEC ang mga makina at mga tao na namamahala po yan sa COMELEC. And this is very dreadful mga kababayan. Pagdating ho sa tunay na election na ho. Oh, ipaubaya ho natin sa mga makina after the people ready from the COMELEC and kung sino-sino man po ang umahawak po dyan sa mga makina that are involved in the election process. Tapos na ho sila, naihanda na ho nila. I would like to make it clear here mga kababayan na nagpatawag po si Commissioner Ferlino ng press conference para siguro try to minimize the impact of her misdemeanor in the COMELEC. Naging very controversial ang kanyang ponensya. Naging very controversial. Hindi po kapanipaniwala eh. Kanya siguro sabi po ng ibang mga commissioners, ay magpa-press conference ka, medyo bawasan mo yung agam-agam ng taong bayan. Kanya nagsalita naman siya. Habang magsasalita ito, lalo madidiin po ang COMELEC po eh. It is now the COMELEC that is being judged by the people on account of yung kawalan ng talino ng isang commission. Can you imagine? Hindi naman daw po masama nang hindi mag-file ng income tax return. Can you imagine that? Since when, mga kababayan? Since when? Hindi sa pilitan ng pagpa-file ng income tax return at walang parusa ang hindi magpa-file ng income tax return. From the very beginning, may parusa na ho yan. Grabe na talaga ito mga kababayan. Kaya parang nakikita ko, ito nangyari po sa Makati. I really ito si presidential candidate Manny Pacquiao. If you recall, nag-file po ng kasong cyber libel laban kay Pastor Kibuloy. Di ba? Kasi pinaratangan po ni Kibuloy, ito si Manny Pacquiao, na naglustay ng pera ho sa pagpapagawa ng sports center sa kanyang lugar. Hindi po nagustuhan ni Manny Pacquiao dahil tinutukoy na gusali ho ni Pastor Kibuloy, hindi po yon nandyan po sa Jensan kung hindi nasa Bataan. So, makikita ho ninyo mga kababayan, yung resolusyon ng prosecutor, halos pareho dito kay Ferolino sa konteksto, mga kababayan. Ang sabi po, dinismiss po ito ng prosecutor ng Makati. Alam po ba ninyo kung ano ang sinabi ng Makati prosecutor? Ito sabi po ng ng Makati prosecutor. Kibuloy, ito Kibuloy may not have known his facts were wrong. So maaring hindi alam na mali ang mga facts ni Kibuloy. And Pacquiao failed to prove that Kibuloy's allegations were wrong. Paano may papatunay ni Pacquiao? Hindi naman nag-hearing kasi si Kibuloy hindi na po nag-file ng kanyang written answer to the charges. Diba? So, para ma-dismiss po ang kaso, ang sabi ng prosecutor, ito Kibuloy may not have known his facts were wrong. Kanya dinismiss Anong ginawa po ni Ferolino doon sa disqualification case ni Bongbong? Pinag-uusapan po yung, anong tawag po na yun? Pinag-uusapan po yung pagsagot ni Bongbong, BBM, doon sa kanyang certificate of candidacy. Were you convicted of any crime? Are you aware that you were convicted of any crime? Ang sagot po niya
Hindi. O anong sabi ni Ferolino? The same thing is, my goodness, naghihiraman ako ng mali. Paano ipaliliwanag ng prosecutor ito? Tibuloy may not have known his facts were wrong. So, from the beginning, hindi po alam ni Kibuloy na totoo ang kanyang mga sinasabi. Oh? Ay, nako talaga. Ano ba ito nangyayari? Siguro, ito ang katarungan ho dito sa ating bansa. Mabuti na lang it's playing among the rich and the wealthy. Oh. Mabuti na lamang ho, nangyayari po ito sa mga mayayaman. Pacquiao is now considering appealing for a motion for reconsideration dito po sa ginawa ng prosecutor ng Makati. Obviously, may baliho dito, mga kababayan. May baliho dito. Unfortunately, sabi ni Manny Pacquiao, sabi po niya, siguro hindi ko na isusunod, itutuloy itong motion for reconsideration. Pabayaan mo na si Kibuloy. Total, may kaso ho si Kibuloy sa Amerika. At kapag tinuloy daw po ni Manny Pacquiao ang kanyang kaso labang kay Mr. Kibuloy, baka ma-delay ang pagpunta ho niya sa Amerika at hindi matuloy yung extradition niya. Ayun. So binibigyan po ni Mr. Manny Pacquiao ng importansya ang kanyang mga kasong kriminal na pananagutan sa bansang Amerika instead of his own personal accusations o charges. So, pero ang akin lamang ho dito mga kababayan, ito na po yung result siguro ng maling mga desisyon na ginagaya na po sa ibang mga kaso sa buong kapuluan. Prosecutor, sabi ho niya, Kibuloy may not have known his facts were wrong. And that Manny Pacquiao did not hindi na raw po na-prove that Kibuloy's allegations were wrong. Ano magpapaliwanag? Hindi na nga po nagkaroon ng pagpapaliwanagan. Kasi si Kibuloy did not respond to the allegations anymore. So saan kinuha po ng prosecutor itong idea na ito? Ay, naku talaga. So ito ho, mga kawan, are just some observations po na nakikita po natin kung yung mga maling mga desisyon ng mga higher-ups, prosecutor to the Commission on Elections, mga kababayan, gagamitin na po sa ibang mga bagay-bagay that involves justice also, mga kababayan. Pero ang gusto ko mangyari sana dito for Commissioner Ferolino, by April, when we will file our income tax returns, that she will not file his income tax return. Tignan ho natin po kung walang kasalanan ang hindi mag-file ng kanyang income tax returns, because that is what he said. Yan ang sinasabi ni Ferolino. Not inherently wrong. Walang kasalanan kung hindi ka mag-file ng iyong income tax return. Ay, naku, talaga naman. Anyway. And sandali lang Melito Rodelio Militante, gandang gabi po. Buenas noches, amigos Dabas E. Caballeros, good evening, magandang gabi po. Jimmy Tuplano, Padre, magandang gabi. And how was your trip? Kumusta ang paglilibot po ninyong mag-darling? Magandang gabi. Good evening, Paring Ben. I'm listening and watching. Magandang gabi sa inyo. Eve M. Ramos, magandang gabi po. Blessed Wednesday night. Sir Ben, Your Honor, please, Miss Universe, Ma'am Lynn, at sa lahat po ng BSU family. Stay safe, everyone. Yan. Nandyan po si Ma'am Chincha Buste. Good evening, ma'am. Magandang gabi po. Coco, Giovanni Pinuela, Bernard Munoz Samonte, and 4 others are watching with you now. Ayan, thank you very much. Gandang gabi po sa mga naggagandahang mga lalaki at mga chicks. Melissa Balibiran, good evening po.
Sir Ben Paipon. Tatay Ping, Rufino Pablo is watching. Good evening, sir. Antonio Salao, good evening, Ma'am Eve. Jean, magandang gabi po. And to the family, good evening, family of Tony Salao. Magandang gabi po. Lilian Gabriel, gandang gabi, Tata Ben. Miss Universe, stay safe and healthy. God bless and God first. Share. Done. Oh. Eve replied to Broad Streamcast Communicators. Okay. Eve M. Ramos, God bless BSC family. Yan. Ano ito? Meron. Okay. Nagpadala po ng 100 stars si Ma'am Eve. Wala na bang katapusan ito, Ma'am Eve? Thank you very much po. Natutuwa po ako. I'm very, very happy. I'm very, very happy. Coco Giovanni Pinuela, good evening, Sir Ben. Your Honor, please, magandang gabi sa lahat ng nakaantabay sa inyong programa. Hi din po kay Miss Universe. Ayan. Nandiyan, nanonood do. Si Miss Universe. Okay? Wow, ang ganda talaga ng ito. Talaga pang Miss Universe talaga. Joel Lacandula. Aray. Good evening po, Sir Ben. Maalaala ko nung unang araw ko na may dumarating na mga star show dito sa amin. Ako, Panginoon ko po, nabaga ko yung hita ko. Kasi every time there is a star coming, may kurunto eh. Sabi, meron na naman. Thank you. Maraming salamat po. Joel Lacandula, ha? Good evening po, Sir Ben. Magandang gabi din po. Bernard Munoz Sabonte. Good morning, Canada. Good evening, Philippines. Yan, oh. Ay, kumusta na po ang Canada, Bernard? Balita ko, i-impose na si Trudeau ng stricter law enforcement sa mga truckers na nag-blockade sa daanan papuntang from Canada to the US and US to Canada. Alam po ninyo mga kababayan, ito'y naiintindihan ko eh. I could understand the rights of the truckers to be heard, to be heard. Redress of grievances, to be heard, the right to be heard by the government, but not to enforce what they want. Hindi po yung paraan na sila, yung taong bayan, ang masusunod. Otherwise, ikayoso eh. It is still the government that enforces the law. Kahit may rights po ang private citizens po, there is still the government that governs the state. Hindi po pwede na yung gusto ng mga truckers ang masusunod. Babarahan po ang mga daanan between the states, Canada, the United States, and other neighboring countries po. Babarahan po nila. Hindi po tama yun. Kaya agree po ako kay Mr. Trudeau, Prime Minister po ng Canada, to enforce what the state is supposed to enforce under these circumstances. Ang akin lamang dito, and this is true also in the Philippines, we had this problem before of mandatory vaccine po. Okay? Hindi naman po tinuloy ng gobyerno natin sapagkat nagre-reklamo na talaga, magpro-protesta na po. Pero gumawa po sila ng paraan para maisulong pa rin ang talagang vaccination. So what did they do? No mandatory vaccine. Pero may restriction sa mga hindi po nagpapabakuna. Ayos lang ito eh. Di ba? Maganda yung ginawa ng ating gobyerno. Pero doon sa Canada, I think there is meron pong talagang sinister plan. Meron pong hindi natin maintindihan na gusto ng mga nagpapakulo ng ganitong mga protest rallies na hindi lamang po yung mandatory vaccine ang kanilang tinututulan, kundi meron silang isinusulong na agenda that is now, pang buong mundo na ito eh.
meron po kayo nakikita yung mga right-wingers yan sa Amerika, nilusog na nila yung Kapitolyo ng Amerika. Hanggang ngayon iniimbestigan pa po. Pagkatapos sa Netherlands, meron din sa France, kumakalat na po sa buong mundo. At kung hindi po masasawata ito, this will be the beginning of the end of the world. Magkakaroon naman ng gulo sa buong mundo. Kaya tama po si Mr. Trudeau. While you have your right, you do not have the right to impose your right upon the government. It is still the government that should enforce the law. Dahil yan po ang mandated to enforce the law, to execute the law. Tama? Tama lamang po yun. I hope that they have already quelled yung protest rallies na yan. Nabuksan na po sana ang mga daanan na otherwise blocked by these protesters. Then, kaalinsabay po nito mga kababayan, ang paghupa po ng tension between Russia and Ukraine. Mukhang kung hindi po patibong, itong gagawin ng Russia, kunwari po nag-withdraw na raw sila. Pagkatapos bigla na lang, bang! Invasion! Ayun. Ang sabi po ni Biden, we welcome their move of withdrawal if they are really withdrawing. Sabi ni Biden, but if they are not, we will be ready for them. In other words, hindi po nila inaalis ang kanilang pagbabantay. And this is very important. Hindi nila inaalis ang kanilang pagbabantay. Nakaantabay pa rin po sila. Let us see and let us wait what Putin's next moves will be. Nagpapahiwatig ko na sila po ay mag-withdraw na. Inaalis na po nila ang kanilang mga puwersa doon sa border po ng Ukraine. Muntik-muntikan ng sumiklab ang tigmaano dito mga kababayan. Ako, hindi ko po malaman kung gaano kalaki ang epekto nito sa buong mundo, pati po dito sa Pilipinas. That part of the world is far from the Philippines, my friends. But the effect of the war between Russia and Ukraine could involve the Philippines. That's how it is in the world today. We are connected to each other. Ganyan po, katindi po ang mundo natin ngayon. Kanya sana ang mga international laws bago natin hahayaan na lapastanganin po ng iba. Tulad po ng West Philippine Sea, meron tayong arbitral ruling po dyan. Ipatupad natin yan. Ipatupad natin yan. Huwag po natin tangkilikin yung mga presidentiables na ayaw pong magkaroon ng multilateral discussions on the West Philippine Sea pagkat we have tried the bilateral approach already. Yan ang gusto ng China para masakop po tayo Ito si BBM gusto niya bilateral ulit. Panginoon ko po, our allies are here. Nandito po sila. Nag-aantay lamang po na kalabitin sila. Tutulungan tayo. There is going to be no war. Wala pong digmano dito. Because China, isaalang-alang po niya ito. Sino bang makakalabang po ngayon dito? Kung ang Pilipinas lamang po ang kalaban ng China, there is going to be war kung tayo po ay magmamatigas. Pero kung ang Pilipinas po may kakampi katulad ng Amerika, Japan, Korea, Germany, France, sa tingin ba ninyo, gigirahin na po tayo ng China? Tingnan ho ninyo mga kababayan. Yung puwersa ng alliance Kung walang NATO, kung walang NATO, palagay ko, tinuloy na po ng Russia ang kanilang balakid na lusubin po ang Ukraine. Kung walang Amerika and NATO allies, nilusob na po ng Russia ang Ukraine. But because of the alliance, napigil po hanggang ngayon, hindi pa po lumulusob ang Russia. And chances are, Russia will withdraw yung kanilang maitim na balakid na lusubin po
ang Ukraine. The same thing is true with the Philippines, mga kababayan. Hindi po gagalaw ng masama ang bansang China, no matter how mighty it may be. Oh, hindi po lulusob ang China sa Pilipinas. That is a fact. Kanya ho, yung sinasabi ng mga presidents na bilateral uli sila. Kalokohan ho yun, mga kababayan. Diktahon ni Mr. Duterte ho yun sa kanila. Oh, kanya, please lamang ho, ang kailangan natin dito, let us involve other countries na meron claims dito po sa West Philippine Sea. Let us ask for their help para tayo po makuha na po natin yung ating exclusive economic zone. Can you imagine? Exclusive economic zone ang nakaupo, nakahiga, nakatayo ho, nagtatakbo, gumagapang, naglalaro sa ating sariling teritoryo. Ito yung mga inchik na komunista na kaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit to? Pagkatapos kaibigan ni Bongbong Marcos. O kung sila manalo ulit, edi sakop pa rin ho tayo ng China. Gusto po ba ninyo na manatili po tayo sa kuko ng mga inchikong komunista po, mga kababayan? Please na, tandaan natin ito. Hindi po tayo makakaalpaso dito sa pananakop po ng China hanggat yan Mr. Duterte at ang kanyang mga kapanalig ang mamumuno po dito sa bansa Pilipinas. Because tapos na ho ang kanila makikipagnegosasyon ho with China ho. Tapos na ho sila eh. China does not respect the arbitral ruling. Eh yun po ang sinasabi po ng mga presidential candidates po ngayon. Nakakampi ho ni Mr. Duterte. They are not going to change the foreign policy of the president today. So what will happen? Ano mangyayari po sa Pilipinas? So, sakop po tayo ng bansang China. We are going to be, after all, officially, province of China. Mabuti kong probinsya ho. Eh kung tayo po, wala nang kwenta ko sa China. Nasakop na po tayo. Meron po ba tayong karapatan? Wala na po. Yan ang napakadelikado sa election na ito. Kanya ingat po tayo, mga kababayan. Pagsuri po tayo, pagkilatis po tayo, tignan po natin ang patutunguhan po ng ating bansang Pilipinas. Okay? Alright. Bernard Munoz Sabonteho. Good morning, Canada. Good morning. Good evening, Philippines. Bernard Minyosa watching. Iba naman ito. Si Bernard Minyosa is Pimay. Magandang gabi po. Bernard, good evening. Thank you so much, ma'am. Ayan, thank you very much. Mercy Ong is watching. Ma'am Virgie Franza is also watching. Ma'am, you always greeting us. Maraming salamat po. Good evening po. I'm well. I am very fine. Thank you very much. Sana po kayo din. Nasa mabuting kalagayan po palagi. Alright? Ma'am Virgie Franza. Mercy Ong. Good evening po, Kuya Ben, Paipon, and Madam Lynn. Stay safe po at palagi po mag-iingat. God bless po, Ma'am Miss. Namimiss ko po kayo. Bakit to? Namimiss ko po kayo? Namimiss po ninyo kami? Bakit to? Namimiss din po namin kayo, ma'am. Good evening po. Good evening. Botica Brilliant Oil is watching. Si Ma'am Maribel po ba ito? Ma'am Maribel, magandang gabi po. Good evening. Magandang gabi po. Narisa Hedova na ring. Gandang gabi. Good evening. Gandang gabi po, sabi ni Ma'am Naring. Good evening to the family, kay Lino. Gandang gabi sa inyo. Angelica Paz, 143 stars for BSC Sorbet. And Ma'am Lynn, still the love month. Sending love. Talaga walang puknat ito. Sending love and care. Blessed evening sa lahat and more power. God be with us all. Keep safe po. Sent 143 stars. Wow, Ma'am Angelica. Thank you very much po. Ma'am Angelica Paz, you're so kind. Thank you very much.
Baka sumobra na yan, ha, ma'am? Thank you. Maraming salamat po. Joey Ortiz, magandang gabi po. Your Honor, please, Sir Ben Paipon. Ito, si Ma'am Dali Vidal. Oh, good evening po, Tata Ben. Ma'am Dali, magandang gabi po. Sa wakas ho, napadala na po sa tanggapan ni Secretary Bello and na-text ko na po kanina. And aasikasuhin na po nila yung problema po ninyo. Oh. Matagal ko nang nagawa ho ito. Oh, kanya nga lang. Ang dami po mga trabaho dito. Hindi po na nakaagad-agad. Pero kanina po finally, you're able to send it by email. Oh, dito po sa tanggapan po ni Secretary Bello. Let us just wait for their response. Oh, okay? Good evening po, Ma'am Dali and Sir. Mr. Vidal. 140. Okay. Okay. Thank you so much, ma'am. Ayan. Thank you very much, Ma'am Angelica. Marginel Ventura is watching. Ngayon ko lamang nakita ang pangalan na ito. Ma'am Marginel Ventura. Good evening, ma'am. Sana ho, like and share, i-follow po ninyo ang ating page. Ito, hindi po yung Your Honor page o hindi yung page po natin. Ito yung Broad Streamcast Communicators po. Para mapapanood din po ninyo ang ibang mga programa po dito sa platform po natin. Ang platform po natin is Broad Streamcast Communicators. Kumbaga itong platform po parang radio station na rin po ito. We have several announcers po on board. Every day po ito. From morning till evening hanggang alas 10 ng gabi po. Ito po ang ating Broad Streamcast Communicators. Ito po ay founded by our President, si Tony Sala, who is already gone. Pero iniwanan po niya ang trabaho po sa atin at ang ating mga kasama po dito, including the family of Tony. Kami ngayon po ang nagtutulong-tulong para ituloy ang legacy ni paring Tony Salaw. Sana po, ito nga, tumutulong ang mga viewers po natin. I'm very happy for everybody na tumutulong po sa mga layunin, magagandang layunin ng ating platform. Thank you very much, everybody. Alex C. Aquino, partner. Gandang gabi pare, ha? Good evening. Kokok Giovanni Pinuela, dito sa New Jersey, nag-i-snow. Sa BSC, bumabagyo ng talaga ito siya. I know. Snow talaga ang pumapatakot diyan sa Canada ho. Pero dito sa Pilipinas, sabi ni Coco, hindi po snow ang pumapatakot dito. Kung hindi, bumabagsak po ang mga stars. I thank you very much, Padre Coco. Ay, talaga naman, I am very, very happy. 200 stars. Ayan. 200 stars from Coco, from New Jersey. Incidentally, yung mga utol ko, nandyan sa New Jersey. Hindi ko alam kung anong exact address nila dyan. Anyway, nag-i-snow, sabi ni Coco, sa BSC, bumabagyo ng stars. More power sa lahat ng BSC kapamilya. Thank you very much, Coco. Okay. Maraming salamat. Perfecto Bordalio. Eri, gandang gabi po sa iyo. Marami pang nagre-reklamo tungkol sa online loan sharks. Pwede bang pagsabihan natin ng mga ito, partner? Wag na silang sumausaw pa po dito sa mga online apps na ito. Kasi sobra-sobra na ho ang ginagawang kawawa po yung ating mga kapwa Pilipino who are trapped into this mess. Nakakaawa po. Anyway, sana pagsabihan po na sila. Kung talagang legitimate. Pero how can it be legitimate na pinagsasabihan na ho natin sila? Kayo mismo dyan, Perry. Alam na niya itong mga apps na ito talagang
non-existent po mga ito. Talaga wala ho silang permit eh. They have no authorization para magnegosyo po sa ganitong negosyo. And yet, nakakasilaw ho sila eh. Nakakademonyo sila. Pero it's up to the Filipino people now to refrain from loaning from these apps na ito. Kasi napakadelikado. Okay? Pero sa meron po mga bago, meron po akong ginawang YouTube. Panoorin po ninyo yung YouTube po natin tungkol po dito sa online loan sharks. Nakikita po ninyo doon kung paano ang dapat ninyong gawin kung kayo po ay biktima ng loan sharks. Lalong-lalo makikita po ninyo pagpunta po namin sa NBI. Ed Bausa, watching na po tabi, and Miss Lynn. All right, I'm happy. Ed Bausa. Francis Tika is also watching. Mel Rodelio Militante. As soon as we abandon our own reason and are content to rely upon authority, there is no end to our troubles. Hindi naman masama ang mag-rely sa mga authorities. But remember, we are an authority by ourselves. Kailangan tayo ang gumawa ng paraan para gumanda ang buhay po natin. The government will help us. Pero hindi tayo pangungunahan ng gobyerno. I think that is what Mel is trying to tell us. Tama ba yan, Padre Mel? Mag-Tagalog ka kasi. Alright. Bakit po? Sabi ni Ma'am Mercy Ong. Tinan mo si Ma'am Mercy, talagang Tagalog na Tagalog eh. Bakit po? Napakagulo ng bansang Pilipinas. Lahat ng problema natapat kay Duterte kasi kasalanan niya. Di siya marunong manindigan. Dapat inalagaan at minahal ang bansa natin, di po ba? Kahit anong dasal natin. Kahit anong dasal natin, kung ang namumuno di niya pinahahalagaan ang bansa natin, sayang naman ang pagboto ng tao sa kanya. Well, we are not going to vote for Duterte anymore. Kasi hindi na po siya po pwedeng tumakbo at hindi na po siya kandidato. So, tapos na ho si Mr. Duterte. Ang problema po, may mga tao na discreetly, kumbaga sa hindi lantaran, pero meron siya mga sinusuportahan. At this is delikado. Kasi Duterte, kahit paano, meron pa rin pong huwang sa mga puso natin. Ang mga Pilipino, meron pa mga naniniwala ho sa kanya. Di ba? Nakakapanghinayang naman po mga kababayan kung papunta naman ho tayo doon sa walang kawawaan. Mr. Duterte, at paninindigan ho Merong paninindigan si Digong. Sa tingin ho niya, yung kanyang stance sa West Philippine Sea, yun ang tama ho. Pero ang ipinangalandakan niya, hindi ko kaya kung girahin po tayo ng China. Doon po siya nagkamali ho, mga kababayan. Doon niya dinala ang usapan na kung gigirahin po tayo ng China, wala ho tayong magagawa. Totoo mo yan, mga kababayan. Wala tayong kapanapanalo ho sa China. Individually, country to country, wala ho tayong talagang panalo ho sa bansang China. But remember, no man is an island ho, mga kababayan. Yan ho ang nakalimutan ni Pangulong Duterte ho, that the world nagkakaisa ho At hindi po pwede na pababayaan po ng kaalyado mo na ikaw magdusa na lang. Hindi po ganun. Lulusubig ka na lang. The United Nations Arbitral Tribunal gave a decision favorable to the Filipino people. We have an exclusive economic zone in the West Philippine Sea. Pero hindi po natin in-implement. Bakit? Ako si Digong daw. Gusto niya
makipagkaibigan ho sa China. China, pang-aagaw, makipagkaibigan ka. He wanted the money of China siguro ho mga kababayan, the loans and so on and so forth, para sa build. Eh, nung nangyari ho, dumating po ba mga pera na pinangako ng bansang China? That is the problem. May paninindigan si Digong, pero kulang ho. May paninindigan po siya sa drug campaign, anti-drug campaign ho mga kababayan. Pero tignan ho ninyo, parang kwetis ho eh. Palso eh. In other words, itong si Mr. Duterte ho mga kababayan, nung dumating ho, kakala ho natin talagang yung malakas na bomba ho ito na magsasalba po sa bansang Pilipinas. Eh, pagdating ko sa katotohanan po, kwitis lang pala ho ito. Kwitis talaga. Wala ho talagang paninindigan ho. Hindi po niya ipinagtanggol ang Pilipino ho. That is the truth. Yan, minamana ho ng kanyang anak ko ngayon. Minamana ho ng kanyang, well, Bongbong may not be the real sinusuportahan ni Digong, pero sila po ang nandyan eh. Kinokopya ngayon ni Mr. BBM ang mga gusto mangyari ho ni Mr. Duterte. So what will happen ho? Equities nga ho ito si Duterte ho mga kababayan. Oh, ay nako talaga. Tama ka dyan, Ma'am Mercy. Armando Badillo is watching. Good evening. Dali Vidal, thank you Sir Ben Paipon sa letter po ninyo kay Sec Bello. Action agad po sa pagtulong nyo sa OFW tulad po ng Mr. ko. Again, thank you po. Maraming salamat din po. Pasensya po kayo na delay lang po ng kaunti. Pero we are trying to cope up with it. Ha? Wag ko kayong mag-alala. Ipapalog ko po ito. Oh? Yan si Ma'am Dali Vidal. And I hope ma-actionan ka agad ng ating puting secretary. Halos lahat naman po ng mga pinadadalahon natin mga kahilingan sa tanggapan po ni Secretary Bello ay talagang inaasikaso po nila. At doon Ma'am Mercy, yung problema ni Maida doon sa Dubai, nandun nga po si Mr. Kakdak sa Dubai during that time at sinabi ko niya, kakausapin ko sa Maida. Pero since then, hindi ko na kausap po si Maida at hindi na po nag-communicate. Baka sakali, pakisabi mo doon sa parents po niya dito, kung makontak po nila si Maida, pakisabi nyo, tanungin ho ninyo, ano ang nangyari po? Nakausap po ba niya si Mr. Kakdak? Ito po yung administrator ng Overseas Workers Welfare Administration or Authority. Nagkataon po na nasa Dubai po sila, meron pong exhibit po yata doon na dinaluan po ng ilang mga government officials po natin. Kanya, nung kausap po si Mr. Kakdak, nandito ako sa Dubai. Ay, salamat po sir. Akin, binigay ko na yung address at yung ibang mga pwedeng ma-contact po ni Mr. Kakdak. Okay? So, because I don't want to ma-pressure po si Mr. Kakdak kung ano po ang ginawa ko nila. Pero I'd like to find out kung ano po ang naging result ng pag-usap po nila kay Ms. Maida dyan sa Dubai when they were there. Okay? Ma'am Virgie Franza, sorry, nagluto ako ng dinner Ma'am, padala naman ng ulam dito. Ha? Hindi pa po ako naghahapunan. Kuyang Boyet, good evening po, Tatay Ben. Magandang gabi din po, Kuyang. Kuyang Boyet. Chincha Buste, good evening po Sir Ben and Ma'am Lynn at sa lahat po ng viewers ninyo. More power to BSC and salamat po sa inyong selfless na serbisyo publiko. God bless po. Ayan, thank you very much po. Ma'am Chincha Buste. Junior Dal is watching. Good morning, good evening bro, and all
of the viewers. Yan. Salamat po sa lahat. Okay. Mukhang nakalipas na po ang isang oras ho dito po sa ating Your Honor, please. Bago tayo dumako dun sa istorya ko natin na gusto kong bigyan ng attention po ngayon. Yung tanong na-bankrupt po ba ang Bangko Sentral noong panahon ng panuntulan ni Mr. Marcos Sr. Na-bankrupt po ba? Mamaya po, sasagutin po natin yan. In the meantime po, alalang-alala na po ang mga empleyado po ng Bureau of Customs dahil po dito sa pananampago ng kanilang mga opisyales at mga empleyado. Natatakot na po yung mga empleyado ng Bureau of Customs na pumasok. Naging dahilan po ng pagkapalan, pagka-delay ng release ng mga shipments sa mga other ports. Hindi lamang po dito, hindi lamang po dito sa Metro Manila nangyayari po itong pagkabalan. Cebu and other ports in the country, nade-delay po ang releases ng kanilang mga shipments. Bakit? Natatakot po mga empleyado. Baka matambangan ho sila. Baka mabiktima po sila ng patayan. While there is an ongoing investigation at meron pong mga magandang result na nakuha na po ng Philippine National Police, NCRPO. Hindi po mabilis talaga eh. Medyo mabagal ho eh. Hindi ko maintindihan. Iisang suspect po ang nahuli po nila. Pumasok po sa MICP, may dalang baril at meron darang granada. Nung i-match po nila yung nakuhang baril sa kanya, nag-match po doon sa ginamit sa isang public official ng DOC na pinatay. So, nakakulong na po ito. Paha po ang pangalan. Okay? Nakakulong na po at further po ang kaso with another criminal offenses. Pero hanggang doon lamang po, wala pa. Wala pang mga details about the person, the criminal suspect po. Wala pong pagkakilala except that. Nahuli na may baril, nahuli na may granada. Alam po ninyo mga kababayan, granada na po ang dala-dala nito mga tarantado dito sa Bureau of Customs. Kanya, sinong hindi matatakot doon dyan? Sinong hindi matatakot doon dyan? Nakakatakot doon talaga ito. Pagka naghagis po ng granada itong mga teroristang ito, tuhumit may concern yan. Nakakatakot din po ito mga kanya. Sana ho ang pamunuan po ng views. Well, you know, gawan ho nila ng paraan para matigil ho ito. Para walang paggalaw ho sa hierarchy ng Bureau of Customs. Sa mga patayan nangyayari po dyan. Nung araw, wala naman po talagang patayan ho eh. Mga smugglers po. Pero yung mga smugglers nagbibigay po ng pera ho eh. Sa mga customs officials. Hindi sila pinapatay dahil nakikinabang po eh. Hindi ko alam po kung bakit ho nagbago ang itsura. Hinihigpitan na po ba talaga ng Bureau of Customs? O ba may kaaway ho? May kaaway po yung mga tumatanggap po ngayon sa Bureau of Customs. Meron silang kahati na hindi po nila matanggap. Ano kaya? Ano kaya ang mas makatotohanan dito? May kahati po ba sila na ayaw nilang kahati? Ako, Panginoon ko po. Nung araw ho everybody happy. Kaunting barya, nagkakasya na ho sila. Kaya walang patayan nung araw ngayon, meron ng patayan, hindi ko maintindihan. Ito dyan po kami, dyan po nasisilipan po ito si Pangulong Rodrigo Duterte. Is he really serious sa anti-corruption? Hindi rin po naging serious po ito sa kanyang kampanya laban sa droga. Nagpakitang gilas lamang po si Duterte para takutin ng taong bayan, magawa niya ang gusto niyong gagawin. Kanya nga pati yung anti-terrorism law
ipinangalandakan noon, ipapasa. Wala naman pong terorista ho dito eh. Meron po ba? Meron mga Abu Sayyaf, pero nandun lamang po sa Mindanao. Dito sa buong Pilipinas, bakit ho? May terorista na po ba dito? Kung may terorista ho ngayon, mga kababayan, gawa ho nila yan. Ay, nako talaga. Mel Rodelio Militante. I hope na ang ating pamahalaan will do something about this problem of patayan ho dito sa Bureau of Customs. Talagang grabe na po ang, pagka pumunta ho kayo, mapalapit lamang po kayo sa Bureau of Customs, sa Port of Manila, o kayo sa MICP. Ito yung mga dalawang ports na malalaki dito sa Pilipinas. Pagka pupunta ho kayo, sisilip lamang po kayo sa compound, nakikita para ghost city, Bakit? Wala nang nagtra-transact eh. Ay, nako talaga. Kalunos-lunos po ang nangyayari. Always remember, sabi ni Mel Rodelio Militante, whenever we vote, always vote for principle. Though you may vote alone, and you may cherish the sweetest reflection that your vote has never lost. Always remember, whenever we vote, always vote for principle. Hindi po yung sunod-sunuran lamang po tayo. Kung anong sinabi po ng ating nanay, tatay, kaibigan, o whatever, relative, sunod-sunuran po tayo. Maliban lang kung wala ho kayong sariling pag-iisip po. Pero hindi po ako paniniwala na wala po tayong sariling pag-iisip, lalong-lalo na kung nasa edad na po tayo. Okay? At karapatan ho natin na mag-isip ng tama at gawin ang tama. Okay? Always remember that. Yan po siguro ang ibig sabihin ng prinsipyo na sinasabi ni Pare Mel Rodelio Militante. Kapakanan ng ating bansa, ng ating kapwa, at ng ating sarili po. In that order po, ang ibig sabihin po ng halalan. Hindi po yung sinabi lang ng kaibigan mo, sumunod ka na lang. Hindi po. Pagka sinabi ng kaibigan mo, Padre, dito tayo, may pero dito. Huwag po kayong karaka-raka na susunod sa ganyang mga patibok. Nangyari na ho sa atin yan. Marami na pong nadala ho dyan. Nung araw, tumatanggap po sila ng pera sa mga kandidato. Nung sila po ay nakaupo na ho, mamamasyal po sana yung nabigyan po ng pera nung araw. Nakilala po ng kandidato nung nakaupo na sa kanyang mesa. Sabi po ng government official elected to that position, Pare, di ba nabayaran na kita? Yan ang katotohanan. Nabayaran na kita, Padre, ba't nandito ka pa? Ganun po ba? Hindi alis na ho ako. Hindi alis. Meron ka pa ba magagawa? Pagkaganyan ho, sinabi ho sa iyo. Ivem Ramos is watching. Lilian Gabriel, magandang gabi po sa inyo. Mon Naral, Padre, Mon, magandang gabi po sa inyo. Angelica Paz is also watching. Good evening po. Magandang gabi po sa inyo. Alright? Meron pang isang balita dito. 9 cops in the slay of Calbayog City Mayor surrenders. Nasa kulungan na po ang siyam na mga pulis na involved dito po sa tinatawag na pagpatay sa isang alkalde ng Calbayog City. Nag-surrender na po sila at ngayon po ay nakasuhan naman ang mga pulis na ito. Police Lieutenant Colonel Ari Sukhaire. Magkakasama ho ito, mga kababayan. Police Major babae ho ito, Cheryl Tan. Captain Dino Goles, Lieutenant Julio Albosa Jr. Police
Police Staff Sergeant Edsel Omega, Patrolman Nino Salem, Corporal Julius Garcia at Police Staff Sergeant Randy Merelos. Lahat po mga ito sangkot sa pagpatay kay Mayor Rolando Aquino ng Calbayog City. Ay, naku talaga. Grabe, no? Ha? Okay? For me, sabi ni Mel, the best government rests on the people and not on the few, on persons and not on the property, on the pre-development of public opinion and not on authority. Alam po niyo na magkakatulungan lang lahat. Hindi po pwede sa iisa lang manggagaling po ang dahilan ng development. It is always sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng bawat isa. Everybody took his own responsibility. Kung ginagawa po natin ang ating mga responsibilidad bilang mga mamamayan, mabubuting mga mamamayan, I don't see any reason kung bakit hindi tayo uunlad. Hindi po makikita sa isang tao lamang sa isang grupo. Hindi po eh. Hindi po. Sa pamagitan po ng gobyerno without the cooperation of the people, wala ho yan. It has to be a coordinated, concerted effort of everybody na may responsibility. And who is that person who has no responsibility towards his other fellow? Sino? Wala po eh. Tayo lahat po yun. Nasa atin na po ang susi po ng tagumpay natin pareho. Okay? Faye Marquez is watching. Good evening. Jomai Maymar, watching. Magandang gabi po. Alright. Ngayon po, tignan na po natin yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Na nasaan po yung ating ayun. Ito po yung sinasabi ko po sa kanina. Your Honor, please, was the Central Bank of the Philippines bankrupted during the time of Mr. Marcos? Ayun naman sa dalit pahigit lang. Ayan, ha? Kasi may nagagalit sa akin pagka hindi na maayos po ang lagay eh. Kasi hindi nyo makikita yung broad streamcast communicators. Nawawala po kasi yung dalawa. Nasa taas ito eh, ng ating monitor. Yung dalawang logo ng broad stream. Kung minsan nandyan, kung minsan nawawala. Hindi ko alam kung bakit nawawala. Nagdi-disappear eh. So, itong ating tasaw, a cup, always serves the purpose of. Kanya nandyan palagi, meron po akong iniinom dito, hindi naman po kape, pero meron po akong kape ngayon. Talagang napakapisaw. Lalaban po sa susunod. Talaga naman po. Damang-dama ko po. Kape po ito ha. Ayun, kape ko ito talaga. Masarap po at saka mabisaw. Malalaman po ito sa mga susunod na mga araw. Alright. Okay na ito? Ma'am? Okay? Okay talaga. Ayan. Tinitignan ko eh. Baka mamaya hindi po maganda pagkakaayos. Mapapagalitan na tayo. Alright? Was the Central Bank of the Philippines bankrupted? The answer is yes. Na-bankrupt po ang Bangko Sentral, Central Bank of the Philippines in 1983. Ano nangyari po? Hindi po dahil po sa pagkamatay ho ni Ninoy Aquino. Because Ninoy Aquino
was killed at the Manila at the Ninoy Aquino International Airport on August 21, 1983. 1980. Ito na po yung yung hudyat talaga. Nagsisimula na talaga na maalam na protesta labang kay Mr. Marcos sapagkat humihirap na po ang buhay. During those days, so talaga, iba na ho ang takbo ng gobyerno dito po sa Pilipinas. The central bank during those days, in 1983, was short by 600 million US dollars. 600 milyon ho US dollars. Sana punta ho ang 600 million US dollars. Our bank officials, mga finance secretary at yung private representative po natin ng monetary board, nagpulong-pulong and they decided to go to the United States. And, makipag-usap po doon sa mga nagpamahala ng pananalapi. Yung mga nagpapautang mo sa atin para humingi ng saklolo at humingi ng pabor. To their dismay, hindi po sila inarap ng matinuna sapagkat ang sabi po ng mga opisyalis ng New York, ano bang ginawa ninyo sa buhay yun? Bakit po ninyo? Saan nyo dinala ang pera? And these three gentlemen, si Cesar Birata, si Central Bank Governor Jaime Laya, at itong si Monetary Board Representative Cesar Buenaventura, hindi nila maintindihan kung bakit talaga wala ng pera ang Bangko Sentral. The country, the central bank was broke by a perfect storm. Nalibas po. Nalibas ang pera ng Bangko Sentral. Marcos' cronies could not pay. ENB, DBP, GSIS. Lahat ng mga ito, ang ating bansa was in crisis. Crony banks, katulad po ng Traders Bank and the UCPB, United Coconut Planters Bank. Wala na ho. Talaga. Broke na. Airlines, yung mga sa pang-impapawido natin, hindi na po tumatanggap po ng peso denomination po para sa mga plane tickets ng mga panahon na yan. Bakit? Wala nang halaga ang pera po natin. Kalunos-lunos talaga. Nilibas ang pera ng Pilipinas. Nilibas po ang pera ng Bangko Sentral. That was in 1983. The peso was devalued mga kababayan. Alam po ba ninyo kung magkano ang pera ng Pilipinas noon to $1? At that time, 8 pesos to $1 pa . Pero nung nangyari ito, unti-unti hindi po unti-unti, talagang bigla bumaba po ang halaga ng salapiho natin compared to the dollar. From 8 pesos to $1, naging 14-1. 14 pesos po. Umakyat po. Pagkatapos po ng 14, naging 20-1. Can you imagine that Pagdating sa exports natin, can you imagine magkano ang pera na lilikumin mo para makaabot po dun sa capitalization for importation, exportation, and so on and so forth. Grabe po ang nangyari. And this was from the years 1983 to 1985. If there is any connection to the Marcos' disqualification case,
1982 to 1985. Ito po yung mga panahon na hindi po nagbayad ng buwis. Ito si BBM, mga kababayan. He was governor then of the provincial government of Ilocos Norte, 1982 to 1985. Nung nagkaroon ng devaluation po, 1983 to 1985. There was recession during that time already. Yan po ang nagbukas sa isipan ng taong bayan panahon na para patalsikin ito si Mr. Marcos. And so it happened. Yun from 1983 to 1985 po, nag-a-accumulate po yung hunger para mapatalsik na po sa kanyang pwesto itong si Mr. Marcos sapagkat grabe na ho ang ginagawa po nila sa ating bansa. Aside from the fact na pinakulong na po nila ang kanilang mga political enemies, yung iba po namamatay na lamang po sa kulungan. Ninoy Aquino was killed upon arrival at the Ninoy Aquino International Airport. Pinatay po siya. Hindi pa po nakakababa sa aeroplano. Escorted na po pababa. Finally, stairs ng aeroplano. Yan po siya binaril sa likod ng kanyang ulo. At bumagsak po sa tarmac. Ninoy Aquino lay flat on the ground. Hanggang sa kinuha po siya, inihagis po yan sa van na parang baboy, mga kababayan. That's how they treated Ninoy Aquino din. Nakita po ng sambayanang Pilipino kung paano ginawa po yan ng mga sundalo ni Mr. Marcos. Kanya lalong nag-alab po ang galit ng taong bayan. From then on, panahon ang paggalaw. That is why in 1986 po, February 24 hanggang 22 hanggang 25, yan po ang tinatawag na EDSA Revolution. Lumayas po si Mr. Marcos sa Pilipinas. Ala ho niya, dadalhin po siya sa Hawaii. Kaya daw po pumayag. Pero ang totoo po niya, alam po niya that the United States government was taking him already out of the country in exile. That was the end of the Marcos dictatorship. February 25, 1986. Mga kapatid. It started, hindi lang naman magkakapag-craft ng Campo Central talaga. Kasi the people, alam ko nila talagang mahirap na po. Presyo ng mga bilihin ko na talagang mataas na ho, mga kababayan. Pero ang namamayani po sa kanila, yung pananakit at mga torture, pagpapakulong sa mga kalaban po ni Mr. Marcos. Yan po ang nakikita ko nila nangyayari po dito sa atin. Ang mga cronies po, alam po ninyo talagang pinaghahati-hatian po nila ang bansang Pilipinas. Sa totoo lamang po, mga kababayan. Kaya even up till today, may mga cronies pa ito, mga Marcoses o mga kaibigan. Kanya yan pa rin po ang tumutulong kay BBM po. Yan ang unity party ho nila. Mga plunderers ho. Mga criminal elements. Yan ho ang unity party ho nila. Magkaisa daw po para saan? Yan ang nakakatakot ho dito pagka bumalik ang mga ito.
Naletse na po tayo nung araw. Maleletse po tayo ulit. Gusto ba ninyo mangyari? So ito ho mga kababayan, ang konting storya sa kasaysayan po ng ating bansang Pilipinas. There was not a single golden moment po ng ekonomiya ho natin sa panahon ng Mr. Wala po. Ang namayani ho, pagkagawa, pagkagahap, pagkanakaw ho, libas ng pera ng bayan. There was no way to complain. Diba, mag-complain ka ho. Napunta ako sa dadaling ka sa kulungan. Kung malakas-lakas ng loob, maghihiyaw-hiyaw ka, puhuliin ka, papatayin ka, you will be tortured. That's what happened to thousands of Filipinos who attempted to mag-redress po ng kanilang mga grievances. Pagsasalita po sana, pagrarally ho. Ayan ang nangyari po sa kanila. Ako nga po, nasubukan po sumuot po sa ilalim ng ating detail po ng araw. Nagko-cover po kami ng mga rallies. So bad. So bad. Pero, marunong po ang Panginoong Diyos. At least, napatigil po ang pagsasamantala. Karoon po ng pagbabago. Pero ngayon nagbabalik po siya. They tried to change history. Yan po ang ginagawa po nila ngayon. Gusto raw po nila magkaisa na po ang mga Pilipino at bumangon tayo. Bumangon para kanino. Isipin na lamang mo nito. Matagal na panahon, 21 years po ang mga purposes dito po sa ating bansa. Solo leadership po. One-man rule. Minus legislative body, minus po judiciary. It was only Marcos who ruled the country. So what do you expect of him? Sa lamang po ang may kapangyarihan. Grabe. Sana hindi na po may balik ng mga ganong mga pamamahala po sa ating bansang Pilipinas. The Central Bank of the Philippines was bankrupted Nalibas po ang pera ng Bangko Sentral, not only by Mr. Marcos and his own family, but by the cronies of the President. Marami po sila. Marami po silang pinaghahatian po ang mga negosyo dito po sa ating bansa. One of the victims then was also ABS-CBN. See? 2 beses na pong na-disgrasya ang ABS-CBN. Hopefully, makakabangon po ang ABS-CBN at ibalik yung mga 11,000 mga manggagawa na nawala ng trabaho sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito mga tandaan natin mga kababayan, mga kasaysayan ng ating bansa na hindi kailanman dapat makalimutan. At hindi po mabubura sa kasaysayan po natin sapagkat dungis po ito. Dumi po ito ng ating bansa. Hindi na po mabubura. No matter what the Marcoses will do, mga kababayan, ito po ay kasaysayan ng bansang Pilipinas. Pipilitin nilang maburaho ito. Pero kailanman, hindi na po mabubura sapagkat bahagi po ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Sir, sabi po ni Ma'am Mercy Ong, Sir Mel, huwag ka magalit. Sana gamitin mo ang wika natin kasi andito tayo sa Pinas. Hindi na maintindihan ni Ma'am Mercy Ong. Paring Mel, kung minsan nga malalalim ang mga English mo partner okay lang sa akin. Pero para sa iba natin mga kababayan, baka hindi nila talaga maintindihan. Lalong-lalo na kung hindi ko ma-i-explain ng mabuti.
Jomar Maymar, gandang gabi po. Good evening po, Sir Ben. Bernard Munoz sa Monte, watching na po. Ganon din po si Los Unidos Soventeos. Gandang gabi po. Good evening po, Kaben. God bless. Ayan. RJ Haveliana is watching. Ay, magandang gabi, RJ. Good evening, sir. Mel Rodelio Militante, but when there is a lack of honor in government, the morals of the whole people are poisoned. Yan ang totoo. Pagka ang moralidad po ay wala ng saysay sa mga tagapamahala ho natin, katulad po ng mga opisyalis ho natin, halimbawa, lahat na lamang po sila ay puro magnanakaw ho. O pinapayagan ng mga magnanakaw na magnakaw. That is when morality creeps in o kaya nag-take over na po ang immorality, mawawala na po ang honor ng ating bansa. Yan po nagsisimula ang pagbagsak po natin. Paano po na-corrupt ang Bangko Sentral in the first place, mga kababayan? How was central bank corrupted, o bankrupted, ang kagahaman po ng mga may-ari, ay hindi naman po may-ari kasi pag-aari ng gobyerno ito Pero pinamamahalaan po ng isang ruler Ang ruler na ito, meron sa mga cronies, mga malapit na mga negosyante na yan ang mga pinagkakatiwalaan niya. Hawakan mo na yan. Basta bigyan mo na lang ako ng porsyento dyan. Ganun mga kababayan, pinaghahatian po nila ang bansang Pilipinas. That's how dumi was martial law din, mga kababayan. Kanya, no matter what people say today, meron daw po mabuting ginawa naman si Marcos. Kanya patawarin na lang. Hindi po Masyado pong malaki ang kasalanan ni Mr. Marcos sapagkat hindi lamang po pera ng taong bayan ang kanilang ninakaw. Buhay po ng ating kapwa Pilipino ang kanilang pinatay. That's it. Yan mga kababayan. History repeats itself, sabi ni Dali Vidal. Kaya dapat ma-disqualified po talaga si BBM. Baka maulit-ulit. O yung tingnan ulit niyo mga kababayan. Nagsalita na po si Ma'am Dali Vidal. I never knew na ito po ang kanyang pananaw din po sa buhay. Pero paano hindi ba di-disqualify si BBM mga kababayan? Nagsinungaling Nagsinungaling po, sinabi niya, hindi rin po siya convicted ng any court. Kaya qualified po siya to run for president. Pero may requirement po dyan Kailangan sagutin mo sa tama yung mga questioners about your certificate of candidacy. Were you convicted of any crime? Ang sagot po niya, no. Pero he was convicted for non-filing of his income tax return and non-payment of taxes. He was convicted by the RTC, confirmed by the Court of Appeals. Criminal offense po ito. Pero pinalusot pa rin po ng COMELEC. So what is this? Pagkatapos sasabihin ni Ferrolino, ay hayaan na lamang po natin. Pahala na ang makina dyan. At makina mga kababayan? Sino magpapatakbo ng makina? Ang integridad po ng elections po, magsisimula po sa mga namamahala po sa COMELEC. Kung ito po ay may moral, kung tama ang kanilang ginagawa, walang duda po ang ating mga kababayan. Pero katulad po nito, pinipilit po nilang i-save ito si BBM for reasons only they know. Sila lamang po ang nakakalam. Then that is the beginning of the fall of the COMELEC. And because the COMELEC is falling down, siyempre po, ang integridad ng eleksyon, mababahiran na po ito. So what happens to the results of the election?
hindi na po kapanipanipan. This is the net effect of all this, mga kababayan. Nakakalungkot. Oh, kalulungkot. Tama po si Ma'am Dali Vidal. Oh, the history repeats itself. Kaya dapat ma-disqualify ko talaga si BBM. Baka maulit. That's a sir. Kasi tingnan mo ninyo ang nasa unity team po niya, nandyan si Gloria Macapagal Arroyo, convicted po of graft and corruption. Erap Estrada mga kababayan, natanggal po sa pagka-presidente. Panginoon po, ito nasa likod ni BBM. Sensya na napapataas ang ating tinig. May natutulog na po dito sa kapitbahay namin. Asensya na mga kapitbahay. Pero I have to stress on something talaga. Paano makwa-qualify ito? Grabe talaga. Anyway, sana sabi ko nga po mag-aral po tayo mabuti sa mga gagawin po natin. Kasi ito po yung bukas po natin pare-pareho. Maybe no longer for us, but for this next generation, itong susunod na henerasyon. Ang susunod na henerasyon, hindi po naiibas natin. Ito po yung mga anak natin. Di ba? Ito po yung mga apo natin. Kaya na lamang po kaya ang kanilang sasabihin. Pagkaiwanan po sila ng bukas na walang atorya-torya. Nakakaawa. At malamang, sisisihin po tayo sa dako. Mel Rodelio Militante. Walang pasagan ng trip. Mercy. Yari ka kay Mel. Bakit nga naman din yung pakikilaman yung English ni paring Mel? Ang ganda-ganda naman talaga. Naaangkot naman po sa mga pinag-uusapan natin. Okay lang. Kaya kong i-translate at ipaliliwanag ko natin. Kung minsan, hindi lang natin may paliwanag. Kaya pinag-translate ko si Bete. Oh, naman. Alright. Anyway. So that's our special issue for tonight, mga kaibigan, mga kabayan. Akala ko po noon ang Bangko Sentral. Ang Bangko Sentral, hindi po magbabak. Nandiyan po yung pera ng bayan. Nandiyan po yung pera ng gobyerno. Pero, nangyari pa pala ito, 1983 hanggang 1980. Natakin po ninyo mga matataas po natin mga opisyal. Nagpunta sa Nueva York, kausapin po yung mga pinagkakautangan natin. Nagulat po sila Pirata, sila Benaventura, at Jaime Laya. Yung mga principal officers po ng ating gobyerno, nandiyan po yung Prime Minister kasi premiership po tayo nung araw nilagay ni Marcos ito si Pirata na magiging Prime Minister siya. Si Presidente Marcos pa rin ang Presidente. Okay? So, itong tatlo, si Pirata, ito yung mga matataas talaga. Kinikilala ko ng taong bayan nito. Laya at saka si Benaventura. Pagdating po sa Amerika, pinagalitan po sila ng kanilang mga kausap po doon. At sabi po, anong ginawa ninyo sa mga sa pera ng Bangko Sentral? Bakit po? Tanong ng tatlo. Tingnan mo ninyo. Wala na kayong pera sa Bangko Sentral. You lack 600 billion US dollars. Saan napunta yung 600 billion? Paano kayo makakabayad sa utang mo ninyo?
Kaya yung utang ho ni Marcos ho nung araw ho, mga kababayan, hanggang ngayon, pinagbabayaran pa po ng ating kapwa Pilipino. Tayo ho, nagbabayad ho ng utang. Hindi naman tayo makakalagpas po dyan. Hindi naman tayo makakaiwas po dyan. Pero yan po ang ginawa ni Mr. Marcos and his boys. Ang takin ho ninyo, unaware po yung tatlong bokong ho, hindi nila alam na ganun na pala katindi, no? And $600 billion US in 1983. Malaking halaga na ho yun sapagkat ang pera ho, pero peso denomination po, $8, 8 pesos is to 1. So makikita ho ninyo mga kababayan, malaking pera ho ito. Eh ngayon ho, alam po ninyo kung magkano ang to a dollar ho? Magkano? 51, 52, 51 pesos to a dollar. Matakin ho ninyo yan. Ay, naku. Naging 8 to a dollar, 14 to a dollar, for 2 years. Hanggang 20 to a dollar. Grabe. Yung mga airlines nga po, hindi na tumatanggap ng peso. Payment po for tickets. Wala na ho silang tiwala. Hindi may papalit po yung peso denomination natin. Ganyan po katindi ang naging problema ng ating bansa when the Central Bank of the Philippines was bankrupt. No? Alam po ninyo ang ginawa ni Marcos nung araw na yan, nung mga panahon na yan, para ma-save lamang po ang Central Bank of the Philippines. Pinalitan po ni Marcos ang pangalan ng Central Bank of the Philippines. Ginawa po niya Bangko Sentral ng Pilipinas. Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya hanggang ngayon, Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero they had to do repairs. So they had to do repairs. But they could not do the repairs anymore. Because in 1986, sila po ay pinalayas na dito sa bansang Pilipinas because of the evil that they have done to the Filipino people, to the government, and to the Republic of the Philippines. Ganyan katindi ang pagkakasala ng mga Marcoses noong mga panahon na yan. Inatalsik po sila sa bansang Pilipinas. And now, gusto nilang bumalik na hindi man lamang po nag-apologize, na hindi man lang, wala man lang remorse, no, mga kababayan. Sabihin po sa atin, hindi, anak lang naman ako eh. Hindi naman po ako kabahagi ho dyan. Sabihin po niyo kay Mr. BBM, hindi po ba siya nakikinabang sa pera ng kanyang ama at ina? Paano siya magkaroon po ng bank account po? 200 million. Asalin po niya ito. Paano siya nagkaroon ng 200 million pesos? Wala siyang trabaho. Wala siyang negosyo. Eh yung 200 million po eh, yun lang po ang itideklara po. Pero ang totoo niya, meron pang mas malaki. Or how can he run a presidential candidacy with only 200 million pesos? Kalokohan po. Diba? Saan po nanggagaling ang kaperahan ni BBM? Sige nga, yung mga kapanaligaw ni BBM, yung mga nagsasabi po na, oh, kalimutan na ninyo ang kanilang ginawa. Let us move on. Panginoon ko po, mag-move on ho kayo. Ay, nako talaga. Anyway. Walang basagan ng trip, sabi ni Mel. Oh, Mercy Ong, kasi andito tayo sa sariling bansa. Huwag ka magalit. Di ko binabasag trip mo. Hindi ko binabasag ang trip mo. Sabi ni Ma'am Mercy. Alam po ninyo itong dalawang ito talagang love birds po namin ito eh. Ganyan lang po sila maglambingan. Yan ha.
Alam po ninyo, Ma'am Mercy at saka Mel, sa totoo lamang, kung mapag-isipan po ninyo talaga, no, na magkaroon kayo ng date man lang, usap kayo, sagot na po namin. Sagot na ho namin. Imbitado namin kayong dalawa. Sa Vikings po tayo. Tayong apat lang. Ha? Okay? Para matuloy na ho ang naasam-asam po natin. Date ng dalawa. Our lovebirds ng PSC. Mel and Mercy. Ma'am Mercy, good evening. Mel, magandang gabi partner. Good evening. Junior Dal. Sa dami nilang kawatan, pinagtutulungan si Madam Lenny na huwag manalo sa eleksyon dahil ang batas ay batas. Pagka si Lenny ang naupo, sila naman ay uupo sa wheelchair. Alam po ninyo, isa pang gusto kong pag-usapan natin for just a while, itong mga SWS at Pulse Asia Survey, wag po kayo paniniwala ko sa mga ito. Kalokohan lamang po yun. Kung ibang survey po ang gagawin nila at hindi po kaugnay sa politika, maniniwala po siguro ako sa mga surveys, independent surveys talaga. Pero kung politika po ang sinusurvey ko nila, kalokohan ho yan. Kalokohan ho yan, mga kababayan. Wala hong katotohanan dyan. Wala hong katotohanan dyan. Para manalo ang mga kandidato natin, pagsikapan ho natin. Tulungan ho natin kahit walang pera. Tulungan po natin, lalong-lalo na kung tayo po ay naniniwala sa kanilang katapatan, integridad, honesty, competence. Yan. Ito ho ang kailangan ho natin gawin. Tulungan po natin ang ating mga kandidato na pinaniniwalaan magbibigay po sa atin ng serbisyo publiko. Hindi po yung kunwari ho pagkakaisa. Kalukuhan ho yun, mga kababayan. Kalukuhan ho yun. Sila ang magkakaisa para sa isang layunin. Kamin ang pera ng bayan because that is what they did already and that is what they are going to do again. Yun talaga. Alright, nung nasa Saudi ako, 23 lang ang palit ng dolya. That was when? Anong taon ho yan, Ma'am Mercy? Anong taon ho yan? Kasi itong nangyari po dito biglang naging 8 pesos to $1 ho, 1983 pa yan nung nabankrupt po ang Central Bank, Bangko Sentral, nagiging 14, pagkatapos biglang naging 20, hanggang naging 27 ho yan. 29 po to $1. Grabe ho, talaga. Walang trabaho pero yung salin niya, wow, sabi ni Ma'am Dali Vidal. Ito'y totoo mga kababayan. 200 million pesos po ang nasa salin ho ni Bongbong Marcos. Wala ho siyang negosyo, walang trabaho. Saan siya kukuha ng pera 200 million? Pagkatapos sabihin, hindi sila magnanakaw. How can he run a presidential candidacy with only 200? Pero nung araw pa yan, ang gastusin po ng isang kandidato ngayon, ang presidente billion yan. Ay, naku talaga. Mercy 1991, 23 pesos to $1. Pinag-uusapan natin dito, 1983 to 1985. Bankrupt na po ang Bangko Sentral, Central Bank of the Philippines. Edwin Turalba. Huwag kayo maniniwala sa mga hindi papayag ang Panginoon na maghari ang masama sa mabuti. Ano ito?
Huwag kayo maniniwala sa mga hindi papayag ang Panginoon na maghari ang masama sa mabuti. Kailangan po maghari ang mabuti sa masama. Edwin Torralba. Junior Dal, SWS Pulse Asia Survey, pera ang binibilang, hindi tao. Can you imagine, sa SWS Survey, sa politika, 1,500 ang respondents. 1,500. Yan na po ang i-interview nila. At yan na po ang batayan sa survey results. Sasabihin ulit, 90% o 60% ang para sa ganitong tao, only 18% para sa ganito. How can... Paano maging makatotohanan ho yan, mga kababayan? Hindi po tama na paglaruan po ang politika. Kawawa po ang taong bayan. Ang mahalaga po dito sa atin ngayon, kalimutan po ninyo ang mga survey sapagkat walang katotohanan po yan. Gawin po natin ang dapat po natin gawin para sa ating mga kandidato. Suportahan natin sila. Let us support them as much as we can. Huwag ho tayong magpapabaya sapagkat ang kanilang tagumpay ay tagumpay din po ng mga Pilipino. Sa survey, ayan, negativity is a nasty and contagious disease. Remove yourself from all negative people, situations, and things. Choosing to be positive will help you maintain a better attitude, better health, and minds. Ayan, sabi po ni Mel Rodelio Militante, positivity versus negativity. Ayun. Sandali si Dick Seymour. Meron pang karugto, mindset. Okay. Tama lamang mo yun. Tama yun. Huwag daw tayo maging negative. Pero negative po tayo sa mga tarantana, sa mga siraulo mo. Let us not be positive with them. Let us be negative to them. Hindi po tama na magiging tama ang masama. Tama po si Edwin. Hindi po pwede na maging tama yung hindi tama. Dapat yung tama ay tama. Okay? Sa survey daw po yan. Tama po. Okay, Edwin. Thank you very much. Naku, Ma'am Mercy, nung time na yon, di pa uso ang cellphone. Beeper pa uso noon. Saka naka-diaper pa ako. Nung time. Edwin Torralba, huwag maniwala sa survey. Tama po yun. Huwag maniwala talaga sa survey. Talagang instrumento ng demonyo yun. Panlilin lang ho. Maniwala ho kayo. Okay po siguro kung survey na sa ibang bagay, hindi politika ho ang pinag-uusapan. Pero pagdating po sa politika, pinakukomisyon yan eh. Depende ho kung sino magbabayad ho sa survey. Kung sino magbayad, halimbawa si Ben Paipon, humingi ng saklolo po sa SWS o Pulse Asia. Mr. Pulse Asia, I want a survey. How much do I pay? Ito ho. Okay, I will give you money. Pagdating ho ng survey, paglabas ho ng survey, number 1 po, si Ben Paipon. Pero, si Ben Paipon, hindi po karapat-dapat. Pero kung siya po ang nagbayad, number 1 po siya. Ganyan ho, ang mga survey po. Pasensya na ho. But that is the kalakaran ho sa mga survey dito po sa Pilipinas. Unfortunately, wala pong kapanipaniwala ho ang mga survey sa politika dito po sa ating bansa. Meron na sa Taiwan. Meron din. Ayun, ang cellphone ng araw. Nagsasagutan talaga. Ito mga love person natin. Tigilan na nga natin yan. Mag-usap po kayo kasi we are ready to finance the date. Kain ho tayo sa labas. Kami ho ang magbabayad. Okay. Alright. Wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating
Your Honor, please, pagbabalik na naman tayo bukas. It will already be Thursday po bukas. Webes na po bukas. Grabe na. Joke lang po yun, Ma'am Mercy. Love you. Diba? Paano walang kiss eh. Oh, kiss. Love you. Nako, ha? Okay. Well, ayos na, ha? Ma'am Mercy, joke lang daw po yun. Pero with a kiss. Alright. Love you, love you. Ha? Alright. Wala na tayong oras po. Maraming salamat po sa mga nag-participate. Dito po sa ating Your Honor, please. I am very happy. Marami na naman pong stars na ipinadala ho dito sa ating programa. Thank you very much. Nagtutulungan talaga tayo. Ho? And I appreciate it very much. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Ha? Maglilingkod po kami sa abot ng aming makakaya. Ben Paipon po, nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong